Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Kahapon po ay pinagdiwang natin ang pagtatanghal sa banal na krus. Kasunod nito, itutuloy natin ang kayamanang bigay ng krus na ito sa pamamagitan ng isang taong nanatiling nakatayo sa paanan at hindi umalis hanggang sa katapusan. Sa araw na ito, ating ipinagdiriwang, ginugunita natin ang ating mahal na ina bilang ina ng hapis o Mater Dolorosa. Kung inyong titingnan ang paanan ng krus, makikita mong sa kabila ng pighati at sakit ng taong nakabayubay, mayroong isang inang nananatiling, nakatingin at nagmamahal. Sa kabila ng sakit at hindi maipaliwanag na pangyayari, mayroong isang tao, mayroong isang ginang, mayroong isang babae na sinamahan si Jesus to the last drop of His blood. Ang ating ina bilang ina ng hapis ay nagtuturo ng isang tunay na sitwasyong dapat nating harapin. Ano po iyon? Ang tumayo sa gitna ng krus ng buhay. Tinuturuan tayo ni Maria, hindi aalisin ng Diyos ang hapis ng buhay. Hindi aalisin ng Diyos ang krus na ating pasan-pasan, na ang krus na tayo ay ipapako rin. Pero tuturuan tayo ni Maria na tumayong matapang at nananatiling nakayakap sa pangako ng Diyos ng kaniyang kaharian. Huwag kang aalis sa gitna ng unos at sakit. Huwag kang tutumba. Huwag kang mang-iiwan. Sapagkat si Maria ang modelo ng katatagan at katapatan sa Diyos sa oras o anumang oras ng buhay. Tayo ay makaka-relate, tayo ay makauugnay sa sitwasyon ng hapis ng ating ina. Tahimik, nagmumuni, nag-iisip, pero kumakapit at naniniwala sa Diyos. Siya ang tunay na modelo ng katapatan sa gitna ng hapis at dalamhati. Hindi lumayo, subalit nakatayong matatag at ipinakita sa ating lahat
na si Maria ang tunay at modelo ng katapatan. Kaya po sa pagtakbo ng panahon, walang ibang babaeng isinilang para maging modelo ng katapatang ito. Kung inyo pong matatandaan, noong 2015, ang National Geographic ay nag-issue ng kanilang babasahin o magazine na ang buong issue nila ay nakatuon kay Maria. Ano po yon? The greatest woman on earth. Kahit anong kultura, si Maria ay larawan ng fidelity o katapatan sa Diyos. Kahit anong bansa, kahit anong puntahan, may Maria sa gitna nila, sapagkat si Maria ang ginang, ang babae na ibinigay ni Jesus para sa ating lahat na maging huwaran ng katapatan at pagmamahal sa Diyos mula sa kaniyang pagsilang hanggang sa kaniyang kamatayan, lalong-lalo na sa kaniyang pagkabuhay sa kaharian ng langit. Sino pa? Wala nang ibang mortal, wala nang ibang taong katulad natin ang makadadama kung anong nararamdaman natin kung hindi ang ating mahal na ina. Nasa ilalim ka man ng bagyo ngayon, nasa ilalim ka ng pagsubok, tumayo ka, tingnan mo si Maria, kung papaanong naging matatag, kakayanin ko rin ang mga pagsubok na ito dahil mayroon nang nagtagumpay, dahil mayroong modelo ng pagtitiis at katapatan. Ito ang ating gagawin, ang maging matapat at nagmamahal kahit na nasasaktan. Pagpalain tayo ng poong may kapal.